Alam mo tong mystery ni Alice Go is the gift that keeps on giving. Itong recently, may lumabas na naman na dokumento na lalo pang pinapatibay yung kaso laban kay Alice Go na hindi siya Pilipino. Siya ay isang Chinese citizen. Ito yung dokumento na galing sa Board of Investments at sinubmit din ng Bureau of Immigration. At makikita natin dito na dumating siya ng Pilipinas noong 2003. At dito sa video na to, ilalatag na natin lahat ng mga ebidensya para makita natin at ma-make sense natin kung si Alice Go ba ay Chinese citizen at siya ba si Guo Huaping na nakapangalan dito sa Special Investor Visa na to. At nanay ba niya si Lin Wenyi? Okay, unang-una tignan natin yung application na ginawa ni Lin Wenyi. Si Lin Wenyi ang alleged mother ni Alice Go. At pag tinignan mo dito, meron siyang kasamang mga anak. 3 anak yung kasama niya dito at yung isa ay si Guo Huaping. Si Guo Huaping ay pinanganak nung August 31, 1990. Now, remember that Alice Go, in her birth certificate, it says that she was born in July 12, 1986. So ngayon, dahil iba yung birthday nila, some people can claim na hindi si Guo Huaping si Alice Go. Pero pag tinignan natin lahat ng ebidensya in its totality, makikita mo dito that Alice Go and Guo Huaping are the same person. So, yung unang ebidensya titignan natin dito ay yung Special Investor Visa. At makikita mo din dito yung passport ni Guo Huaping. At makikita mo dito na in-issue tong passport na to noong 1999 when Guo Huaping was only 9 years old. Kaya bata pa yun sa picture na to. Ngayon na nag-apply sila ng Special Investor Resident Visa, kailangan mag-submit ng recent photo etong si Guo Huaping. At yung photo na pinadala nila ay etong ID picture na to. Ngayon, ikumpara natin itong ID picture na to sa picture ni Alice Go ngayon. O kayo na magsabi, tingin nyo, siya ba to o hindi? Ayan, tignan mo yung kilay. Pareho yung kilay nila. Tignan mo yung cheekbones nila. Parehong cheekbones yan. Pati yung laugh lines, magkapareho. At yung ilong nila, tignan mo yung ilong nila. Kahit na anong angulo yan, tignan mo rin yung labi niya at yung shape ng mukha niya. Si Alice Go to. Hindi ko alam kung paano mo sasabihin na hindi siya ito Unless bulag ka o kaya kailangan mo magsalamin. Mukhang obvious naman, di ba? Ngayon tignan naman natin kung ano ba yung relationship ni Lin Wenyi at saka ni Guo Huaping at saka ni Alice Go. Sa pagdating nila dito sa Pilipinas sa pag-apply ng visa na to, makikita natin na may mga anak kasama si Lin Wenyi. At yun na nga yung isa doon is si Guo Huaping. Tapos nung tinignan natin mga senador yung mga business documents ni Alice Go, makikita mo doon sa lahat ng dokumento, ando doon si Lin Wenyi. Ngayon pag tinignan mo yung timeline, before 2003, there was no document showing that an Alice Go even existed, only a Guo Huaping. After Guo Huaping arrives from China with Lin Wenyi at saka si Zhang Zhongguo, biglang nag-file ng late registration yung tatay ni Alice Go para magkaroon ng birth certificate si Alice Go, and then Alice Go was born. Tapos by 2005, nagkaroon na ng passport si Alice Go. Between 2008 and 2011, the Bureau of Immigration has shown na nagta-travel si Alice Go o kaya si Guo Huaping at the exact same time. So either they're two separate people that are traveling together at the same time everywhere between 2008 and 2011, o kaya isang tao lang yan na gumagamit ng 2 passport. So sa umpisa, si Lin Wenyi may kasamang 3 anak na nakaregister for a Special Investor Resident Visa. And then after 2003 onwards, Alice Go was born. Tapos lahat ng mga business documents from this point on ay si Lin Wenyi kasama na si Alice Go. But there was no record of Alice Go before that. Pero makikita mo sa mga iba't ibang mga documents na magkakasama lahat sila sa isang bahay. Whether it's Lin Wenyi and si Guo Huaping o si Lin Wenyi at saka si Alice Go. Idagdag pa natin to. And by the way, ang gagaling talaga ng mga netizens para mahanap itong mga ganitong informasyon. May lumalabas ngayon na Facebook post ng isang may kakilala kay Alice Go o kaya si Guo Huaping. Kasi makikita mo dito, itong post na to na hindi pa niya tinatanggal, dinedelete o pinaprivate. In 2017, on August 31, ginigreet niya dito yung kaibigan niya na tinatawag niya na Pretty Pig. Pero ang photo na nakikita mo dito ay si Alice Go. Pero ang birthday ni Alice Go
Go kasi, according to her birth certificate, is July 12. And she didn't just greet her in 1 year. She greeted her several years. In 2018, ginreet niya ulit. Tapos ni-repost niya yung greeting niya in 2020. All on August 31. Eh, ang birthday ni Go Waping is August 31. Pero picture ni Alice Go ang nakalagay dyan. Ngayon sinasabi ng abogado ni Alice Go na hindi daw alam kung sino si Go Waping at saka hindi daw yun si Alice Go. At aside from denying it, they have offered zero evidence to refute all of this mounting evidence against Alice Go. At hindi mo kailangan maging isang henyo para makita na itong picture na pinadala na si Go Waping at itong picture ni Alice Go ngayon ay isa at parehong tao. At lumalabas na ang totoong edad ni Alice Go ay hindi 38 as she's claiming. Pero kung pinanganak siya talaga ng 1990, magta-34 pa lang siya. At siguro kaya nila pinalitan yung birthday at ginawang 1986 instead of 1990 ay para malagay na nila yung kanyang pangalan sa mga business papers na nangangailangan ng 5 incorporators at that time. At alam mo, wala namang masama sa isang tao o isang dayuhan na gusto maging Filipino citizen. Ang problema dito is the fraud that took place. Maraming mga dayuhan na inaabuso ang sistema natin dito sa Pilipinas. At kaya kailangan ng ating mga mambabatas ayusin na itong mga butas na to para hindi na siya maabuso dahil hindi lang yung PSA yung may problema. Meron din tayong problema sa mga investor visas natin at yung mga retiree visas natin. May lumabas kang balita recently na sa 78,000 na nabigyan ng retiree visas, 30,000 are mga mainland Chinese. At hindi lang yon. Marami sa kanila below 50 years old, between 35 and 50 years old. Nakakaduda talaga itong mga tao na kumukuha na itong mga visas na to at mga birth certificates na late registration. At alam mo siguro, no, kung private citizen lang si Alice Go, wala namang problema because she lived as a private citizen from 2003 to 2019. Kaya wala naman naging problema at nakapagawa siya ng mga iba't ibang mga negosyo. Nag-umpisa yung problema nung tumakbo siya bilang mayor at naging involved siya sa isang criminal syndicate. Doon na nagkaroon ng mga problema at doon na nakakabahala para sa ating mga mamamayan. Dahil lumalabas ngayon na ginagamit niya ang peking Filipino citizenship niya para magawa itong mga criminal activities na to. At ang sinasabi ng abogado ni Alice Go ay meron naman daw siyang passport na na-renew na niya ilang beses at meron daw siyang birth certificate na nagpapatunay na Filipino citizen siya. Paano daw siya makakabili ng lupa kung di daw siya Filipino citizen? Well, tignan lang natin kung saan nanggaling lahat nitong alleged proof of Filipino citizenship. It all stemmed from a birth certificate. A fraudulent and falsified birth certificate. Hindi to errors in the birth certificate eh. It was willful, malicious falsification of the birth certificate of Alice Go. Kaya kung yung isang falsified at fraudulent document ang ginagamit mo na basihan para i-prove ang pagka-Pilipino ng isang tao, kung ganun, sira na yung buong argumento mo. Kasi yung isang dokumento na sinasabi mo nagpapatunay ng pagka-Pilipino ni Alice Go ay fraudulent, falsified, and unverifiable. Kaya sa mga dayuhan na tulad ni Alice Go, kailangan talaga silang maparusahan. Nung una, naisip ko nga na ipa-deport na lang. Pero na-realize ko na may kasalanan silang nagawa sa ating batas. At marami sa mga to ay probably involved sa mga illegal or criminal activities. Kaya dapat silang managot sa batas natin. Kasi pag pinadeport mo lang yan, wala naman silang ginawang kasalanan sa China. So tatanggapin lang sila dun at wala silang haharapin na parusa. Kailangan silang humarap sa parusa sa mga ginawa nilang kamali at sa pag-aabuso nila sa ating sistema at sa ating bansa. Kayo, ano sa tingin nyo? Meron pa ba kayong mga ibang alam na hindi ko nabanggit o impormasyon na makakadagdag sa misteryo nitong si Alice Go? Pakisulat na lang yan mga yan sa comment section. Salamat! Ito si Kristan at magkita tayo mula sa aking susunod na video.